Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Vivian at tinatawag ako nila dito sa Paris, France ng Miss V. Para po sa kalaman ng lahat, ako po ay isang teacher sa Pilipinas. 8 years po ako na nagtuturo sa public school. Pero nagtatrabaho po ako dito sa France bilang isang babysitter ng 2 pamilya. 2 pamilya po ang tawag dito ay garde partagé. So 2 magkaibang bata sa magkaibang pamilya ay iisa ang kanilang babysitter. So, nagsishare sila ng salary ko, ng lahat ng mga benefits. So, full-time pa rin ako magtatrabaho at nag-i-stay ako sa isang bahay. For example, Monday, Tuesday, dito sa kabilang pamilya at dadalhin ang bata sa kabila. So, sa Thursday din at Friday sa kabila naman. So, Wednesday magsasalitan lang sila. So, hindi madali ang aking trabaho dito sapagkat sa Pilipinas, ang trabaho ko ay isang teacher, nandun ka sa isang opisina, nagtuturo, gumagawa ng mga lesson plans, mga reports, mga accomplishments reports, kung ano-ano pa, naka-high heels ka, naka-attire ka talaga ng pang-opisina. Pero dito po, hindi po kami makakapag-attire naman pero hindi yung naka-heels ka kasi dalawa ang aalagaan mo na ang mga bata. So, yan po ang kaibahan ng aking trabaho. Pero bakit ko po pinili na mas pinagpalit ko po ang isang pagiging teacher sa pagiging isang babysitter dito sa ibang bansa? Kasi po, number one po ay ang salary. Yung kinikita ko po sa isang araw sa Pilipinas na pagkukudkod ay 1 oras ko lang pong kikitain dito sa nakaka-degrade po sa una kasi unang-unang salang ko dito sa France is talagang tagalinis ako. Marami akong mga amo, pupunta ako sa kabilang bahay para maglinis. At pagkatapos naman ng 2 hours, pupunta naman sa kabilang bahay para maglinis. Lahat po ginagawa ko kasi nga housekeeper ako. Hindi pa muna ako nagbabantay ng bata nung pagdating ko dito. Pahirapan po ang pagpasok sa isang pamilya na magtatrabaho ka sa kanila para magbantay ng isang bata kasi unang-unang kinahanap nila ay ang experience. Pangalawa, kung may papel ka. So, dahil bago pa nga akong salang dito sa France, wala pa akong papel. So, ngayon, buti na lang at ang aking baon-baon ay ang aking master's degree at yung English ko na pangbongga. So, nagustuhan nila yung aking mga English at experiences sa Pilipinas kahit wala pa akong experiences dito sa France talaga. So, yun ang naging baon-baon ko at yung mga naging isang dahilan kung bakit na-hire ako. At yung smile ko na pangmalakasan. Tibay at lakas ng loob talaga ang baon-baon mo dapat. Tiwala sa sarili kasi kung wala ka niyan, mahina ka. Huwag kang mag-abroad kung wala kang ganyan. Hindi ka mabubuhay kung walang ganyan. So kung nandito ka na sa ibang bansa, kailangan baunin mo ang lahat ng mga katangiang taglay ng pagiging isang OFW. Unang-una, huwag ka dapat mamili. Kung ano yung opportunity na meron ka, i-grab mo. Sa una lang mahirap, pagkalaunan ay masasanay ka rin. Kung gusto mo namang i-achieve ang mga goal mo sa buhay, huwag kang tumigil sa pangarap mo. Umpisahan mo sa una at kalaunan ay matutupad mo rin ang lahat ng mga bagay na iyong gustong makamit sa buhay. Unang-una lang talaga ay ang diskarte sa buhay. Importante, marunong kang magtrabaho, marunong kang mag-isip, mag-ipon, at huwag magmadali. Kasi ang lahat po ng ating mga success ay walang shortcuts. There is no shortcut in success. So we need to strive hard. We need to start over and over again. Kasi pag mag-a-abroad ka, babalik ka sa unang steps. So yung mga tao na hindi marunong bumalik sa unang step, so, yun yung mga taong hindi talaga makakamit yung mga pangarap nila sa buhay kung abroad ang pag-uusapan. Nakaka-depress nung una kasi nakaka-pressure kasi yung mga tao sa Pilipinas sinasabing, bakit di ka nagtuturo dyan? I-graduate ka ng ganito, ganyan. Master's degree ka, teacher's degree ka dito. Ba't mo pinagpalit? Ba't nagbabantay ka ng bata? Ba't naglilinis ka ng kubeta? Napaka-pressure po. Talagang sasabog ang utak at puso mo sa kaka-stress sa mga sinasabi nila. Pero isa lang ang na-realize ko nung mga panahon na yon na ignore everyone. Mag-focus ka sa sarili. There's nothing to explain to them. What matters most is mabuhay ka dito sa abroad. Masusuportahan mo ang mga taong umaasa sa'yo. Lalong-lalo na ang mga anak ko.
2 years and 4 months na ako na nakatira dito sa France, pero parang sa tingin ko, nakatira na ako dito for 10 years. Parang dito na ako lumaki kasi I really love the place and I'm very comfortable. Hindi man masyadong maraming opportunity para sa aming mga immigrants, especially those who cannot speak in French, pero at least merong cleaning at babysitting opportunity na talagang nakakatulong naman at mas malaki naman din ang kita kaysa sa ibang mga trabaho. Super blessed na rin and thankful for the government here kasi pantay-pantay talaga sila dito. Maraming salamat, friends.